إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Isa na naman napakahalagang paksahin sa araw na ito ang bibigyan natin ng focus kung saan mang panig ng mundo ngayon ay marami ang gumagawa nito, sanhi ng kanilang mga maling pangangatwiran. Ang paksa na tinutukoy natin sa araw na ito ay isang malaking kasalanan sapagkat ito ay mayroong kaparusahan sa impyernong apoy kung hindi natin ito iiwanan. Ang tinutukoy natin ay ang pagsusuot ng isbal. Ang pagsusuot ng isbal sa Islam, ito ba ay haram? Ito ba ay makruh? O ito ba ay allowable? Marami nagsasabi na ito ay walang masama na isuot mo ito. Ang isbal, maliban lamang sa izar, sapagkat nabanggit sa hadith na ipinagbabawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith na ang pagsuot ng isbal ay bawal at ang mga tinutukoy ay izar. Kaya nila maliban sa izar, kung ikaw ay magsusuot ng kasuotan na lampas ng bukong-bukong, ang ibig sabihin ng isbal ay pagsusuot ng kalalakihan ng lampas ng bukong-bukol. Walang masama nila kung ikaw magsuot maliban sa izar, hanggat wala kang layunin na ikaw ay nagsuot ng isbal ng walang pagmamataas. Isa ito sa kanilang syubuhat upang mapabigyan pangangatwiran at may pagpatuloy ang pagsasagawa ng pagsuot ng isbal. Isa pang ginagawa nilang katwiran ay sa panahon ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na kung saan siya ay nakasuot ng kasuotan lampas ng bukong-bukong. At nang siya itanungin ng kanyang mga kasamahan, siya ay nagsabi, mayroon kasing diferensya ang aking paa. Sabi niya, no? O payat ang aking mga paa. Sabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kaya ginawa niyang magsuot ng kasuotang isbal o lampas ng bukong-bukong upang takpan niya ang kanyang mga paa na kanya namang marahil ikinahihiya kung bakit niya ito tinatakpan. Ito ay mula kay Abi Shayba, volume 6, page 26. Ang hadith na ito ay mawquf at hindi ito marfu, na mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangyayari ito. Hindi ito marfu na nagpapakita na allowable ang takpan mo ang iyong paa kung mayroon kang ikinahihiya. Mamaya insyaAllah, tignan natin kung ano ang nangyari kay Amir bin Zarara hinggil sa kaso ni Ibn Mas'ud at ikumpara natin insyaAllah. Iba pang pangangatwiran nila ay sa panahon ni Abdullah bin Umar nang ipinagbawal siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag siyang magsuot ng kasuotang lampas ng bukong-bukong, bagkus ay pinagutusan niya na ito ay itaas. So dito si Abu Bakar ay narinig niya ito at nagsalita siya. Sabi niya, Ya Rasulullah, sometimes, sabi niya, minsan ako, kapag hindi ko nabibigyan pansin ng aking izar, ay nalalaglag. Sa isang hadith, nalalaglag sa isang bahagi ng kanyang paa, ang kanyang izar, ang kanyang kasuotan. So dito sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka kabilang sa mga mapagmataas. So anila, ang pagsusuot pala ng lampas ng bukong-bukong kapag mayroong pagmamataas ay bawal. Ngunit kung wala, sa hadith na ito ay walang pagmamataas na ginagawa ni Abu Bakr ito, ang bagay na ito, bagamat nalalaglag ang kanyang kasuotan ng lampas ng bukong-bukong, ipinapakita nila hanggat wala kang layunin nila na ikaw ay magmataas, ito ay hindi ipinagbabawal. Gaya ng hadith kay Abu Bakr, minsan nalalaglag ang kanyang kasuotan, minsan nangyayari ang kanyang kasuotan ay lumalampas ng bukong-bukong, at dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat lumalampas ng bukong-bukong ay wala siyang hindi siya kasama sa mga
mapagmataas. Ibig sabihin na nila kapag sinuot mo ang sa kasuotan, ito man ay pants, ito man ay manong, ito man ay zar o ano pa man, basta't walang layuning pagmamataas na isinuot mo ito, kahit ito'y lampas ng bukong-bukong, ito ay walang masama. Ang iba naman nila, ito ay nakaugalian natin sa Pilipinas, ito ay tradisyon ng pagsuot ng lampas ng bukong-bukong at isinusuot naman natin ito na nakahugalian ng walang pagmamataas anila. Ito ay another syubuhat, pangangatwiran, upang may pagpatuloy isang gawahing bidaa, upang iwanan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at talikuran ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang iba naman sinasabi nila sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Abu Bakr, na makita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang nagkaroon ng eclipse, siya ay alam natin natatakot sa ganito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya tumakbo sa masjid upang magsagawa ng salatul eclipse. Ngunit nakita nila nakalawlaw ang kasuotan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng lampas ng bukong-bukong. Ganun din sa pagdarasal ng magtaslim siya ng asar ng 3 raka at nagsalita si Karbak na kung may pagbabago sa sala, sinabi niya wala. So sabi niya nakapagtaslim siya ng 3, dito ay namula ang mukha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang nakalawlaw ang kanyang kasuotan, lampas ng bukong-bukong. So ang lahat ng ito kanila ay allowed na magsuot ng lampas ng bukong-bukong hanggat wala kang layuning magsuot nito ng pagmamataas. So paano natin kaya tutukunin sa araw na ito upang mabigyang linaw ang mga syubuhat na ito na pinangangatwiran nila na kung saan hanggang ngayon ay patuloy na pangangatwiran ng kamusliman at patuloy na pagsasagawa at pagsusuot nila sa isbal dahil sa pangangatwiran ito. So sa araw na ito ay bibigyan natin ito ng linaw ang mga syubuhat na ito. Nawa ay makatulong ito at gisingin at pukawin ang ating mga damdamin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman natin kung ano ang tama. Ang isbal ba ito ay makruh, allowable, o ito ba ay haram at major sin? So dakuhan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asfala min al-ka'bayn min al-izari fa finnar. Ibig sabihin ng sino man magsuot ng kasuotan na nakalawlaw sa dalawang paa, o nakalawlaw sa ating mga paa, o nakalawlaw sa bukong-bukong, ito ang tama. Ang sino man magsuot o anumang bahagi, man asfala min al-ka'bayn, anumang bahagi ng kasuotan ang nakalawlaw sa ibaba ng ating mga bukong-bukong, ito ay sa impyerno. Bukhari, Volume 2, Volume 7, number 678. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anumang isinuot natin ng lampas ng bukong-bukong ay sa impyerno. Malinaw sa hadith na ito na hindi nagbigay ng kondisyon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinabi na kung isusuot niyo ito ng mayroong pagmamataas, ikayo'y susunugin, ang lampas dito susunugin sa impyerno, ano man lampas sa bukong na sinuot ninyo. Kung wala naman, ito ay allowable. Ngunit general ito. Ang sino mang magsuot ng kasuotan na lampas ng bukong-bukong, ito ay sa impyerno. Marahil napapansin natin na marami sa ating mga kamusliman ang susuot ng ganito. Ginagaan ang bagay na kautusan nito. Marami sa mga Muslim sa atin, pagdating sa pananamit, panlabas, ay ginagawa nilang ginagaan-gaan lamang nito, maging ang balbas na ating tinapik o pinaksa sa nakaraan. Maging ang pagsuot ng mga kasuotan ganito, alam natin mayroong kaparusahan, ay ginagaan-gaan din nila ang bagay na ito. Na kung saan ang pagsusuot pala nito ay sa impyerno, ngunit patuloy pa rin. Nagbibigay ng syubuhat sa kanilang sarili upang magpapatuloy ito, na hindi nila inaakala na mali pala ang mga syubuhat na ito, sila ay maaaring mapahamak sa kabilang buhay kung nanaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw sa hadith na ang sino mang magsuot ng isbal, anuman lampas sa bukong-bukong, ay susunugin sa impyerno. Minsan,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawalan niya si Amir bin Zarara. Nakita niya si Amir bin Zarara radhiyallahu anhu, tinapitan siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Amir bin Zarara, itaas mo ang iyong kasuotan. Dahil ito ay lampas ng bugong-bugong, ipinatataas ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, isinuot ko lamang ito dahil ako ay ahnaf. Dahil ako ay ahnaf, sabi ni Amir bin Zarara. Ibig sabihin ng ahnaf ay ang kanyang paa ay, ang isa rito ay payat, isa ay normal, at kung maglakad ay pauka-uka. So tinatakpan niya ito marahil ikinahihiya niya ito. Hindi niya isinuot itong isbal na ito na may pagmamataas o wala. Ang mahalaga dito ay tinakpan niya ito dahil nahihiya siya. Nahihiya siya sa mga paa niya. Ito ang dahilan kung bakit isinuot ni Amir bin Zarara ang kanyang kasuotan na lampas ng bugong-bugong. Pero hindi ito tinanggap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang excuse o isang dahilan na maging sapat ito upang pahintulutan siya. No, bagkus sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, itaas mo ito. Ang lahat ng linikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti. Mula noon, si Amir bin Zarara ay hindi na kinakitaan na siya ay nagsusuot ng isbal. Mula ito kay Imam Ahmad at sinalisay din ni Bukhari at Muslim. So dito, marahil kay Ibn Mas'ud na kanilang ginagawa na batayan na nakita si Ibn Mas'ud na kung saan tinanong siya ng kanyang mga samahan bakit nakalawlaw kayo sa suotan. Sabi niya, sapagkat siya ay mayroong diferensya sa paa. So ito ay mawquf. Hindi katulad dito, ito ay marfu na mula sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinahintulutan si Amir bin Zarara. Marahil ito ay posibilidad. May posibilidad o malaki ang posibilidad ito na hindi pa nakararating ito kay Ibn Mas'ud ang pangyayari ito kay Amir bin Zarara. Dahil kung alam ito ng Ibn Mas'ud na mas mayroong higit na pinsala ang paa ni Amir bin Zarara kaysa sa kanya, ay hindi ipinahintulot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ikakatwiran ng kanyang paa ay mayroong diferensya. At tiyak na gagawin niya ang bagay na ito. Susundin niya kung ano ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Amir bin Zarara. At mismo naman si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ay nagpatunay na marami namang may posibilidad na malaki na nakarating na sa kanya ang aral na ito. Ipinakita niya rin sa isang kasaysayan, sa isang hadith, ang kahalagaan ng isbal ay pagpabawal. Tulad sa panahon ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pagkatapos ng digmaan, siya ay nagkaroon ng pinsala at siya dinalaw ng isang kapatid sa pananampalataya. Nang ang kapatid sa pananampalataya ay paalis na ito, sinabi niya sa kanya na nakita niya nakalawlaw ang kanya kasuotan lampas ng bukong-bukong, ay sa salaysay ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sinabi ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ya akhi, itaas mo ang iyong kasuotan, sapagkat higit itong magiging ligtas sa karumihan at matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil mayroon itong kaparusahan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito ipinakita ng hadith na ito ang kahalagaan ng pagbabawal sa isbal. Even na anong nararamdamang hapdi sa mga tinamong pasa o sugat ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ay hindi niya nakalimutang itagubili sa kanyang kapatid sa pananampalataya na nakita niya nakasuot ng isbal, na itaas niya ito sapagkat alam ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ito ay haram at ito ay mayroong kaparusahan. So ipinakita ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sa hadith na ito na ipinapakita niya dito na ang pagsusuot ng isbal ay bawal. So marahil nakarating na sa kanya ang pangyayari kay Amir bin Zarara. Kaya ipinakita rin sa hadith na ito na sang-ayon din si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sa bagay na ito ay bawal. Kaya sa unang hadith marahil ay may posibilidad na hindi pa nakarating ang nangyari kay Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Amir bin Zarara. So malinaw sa hadith, ang pagsuot ni Amir bin Zarara ay wala itong layunin na magmataas, kundi takpan lamang ang kanyang mga paa na mayroong diferensya. So, kung makikita mo ang hadith, walang pagmamataas na nangyari o sinuot ito ni Amir bin Zarara. Tinanggap ba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takpan niya ang kanyang paa? Bagamat
Gayong malinaw na wala itong layuning magmataas na isinuot niya ang kasuotang lampas ng bukong-bukong, kundi takpan lamang ang kanyang mga paa. Malinaw na wala itong pagmamataas. Tinanggap ba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito bilang dahilan o excuse na pabayaan na lamang si Amir bin Sahara? No! Hindi siya pinahintulot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So papaano natin sasabihin na ang pagsuot ng isbal kapag walang layuning pagmamataas ay halal, ngunit kung mayroon ay haram? Gayong ito ay malinaw na wala itong pagmamataas ang ginawa ni Amir bin Sarara, kundi takpan lamang kanyang may diferensya mga paa. Ngunit ito'y walang pagmamataas na malinaw, ngunit hindi ipinahintulot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ipinapakita sa hadith na ito na ang pagsuot ng isbal mayroong pagmamalaki o wala, mayroong intention o layunin na magmataas o wala, haram ang pagsusuot ng isbal. Malinaw sa hadith na ito. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, pagkatandaan natin na sinabi rin minsan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ubayd bin Khalid radhiyallahu anhu. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nang makita niya si Ubayd bin Khalid na nakalawlaw ang kanyang suot, pinuntaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napitan siya. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubayd bin Khalid radhiyallahu anhu, itaas mo ang iyong kasuotan dahil nakalampas din ng bukong-bukong." Sabi ni Ubayd bin Khalid radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ito'y simpleng burda lamang." Ibig sabihin, hindi niya isinuot ito na mapapamataas, simpleng tela lamang ang isinuot ko, Rasulullah. Ibig sabihin, hindi sinuot ito upang magmalaki, may layuning magmataas. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayaw mo ba akong maging halimbawa sa iyo? Ya Ubayd bin Khalid, ayaw mo ba akong maging halimbawa sa iyo? Tinignan siya ni Ubayd bin Khalid. Ang kasuotan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah ay nasa pagitan ng tuhod at ng bukong-bukong. So mula noon, ito ay ginawa ni Ubayd bin Khalid na dahil ang kanyang pagsuot ay nasa pagitan ng bukong-bukong at ng tuhod. Ito ang sunnah ng pagsusuot panilalim ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bagamat ang kasuotan natin ay umabot ng bukong-bukong, sa itaas ng bukong-bukong at hindi bumababa sa bukong-bukong, ito ay hindi pa rin tinatawag na isbal. Ito ay allowable pa rin sa pananampalataya Islam. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng bukong-bukong, ito ay haram. At malinaw sa mga hadith na binabasa natin, may layuning ka man o wala, ito ay haram. At ayaw ba natin maging halimbawa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sa atin niya kaya sasabihin ang bagay na ito? Ayaw niyo ba ako maging halimbawa sa inyo? Ibig na sinabi ng banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Katiyakan na susugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang mahusay na halimbawa upang sundin. Ibig sabihin, hindi mo ba ito susundin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabihin niya sa iyo, magpatubo ka ng balbas. Ayaw mo ba ako maging halimbawa? Of course, pakikinggan natin. Huwag kang mag-isbal. Ayaw mo ba ako maging halimbawa? Of course, pakikinggan natin. Can you imagine kung buhay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabihin niya sa iyan, agad-agad na tayo ay susunod sa kanyang kagustuhan mula sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid ko sa pananampalataya, makikita natin sa mga hadith na ito, may diferensya ka man sa paa o wala, simpleng kasuotan, itaas mo. Anong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dinidiinan niya ang pag-uutos. At ayon sa ating mga scholar, kapag ang isang bagay, ito ay isang pagdidiin na pag-uutos, ito ay naglalayong tahrim. Ibig sabihin, haram na suwayin mo ang kautusan na ito. Tunghayan pa natin ang isang pangyayari. Sa hadith kung saan ang sino mang gumagawa ng isbal, pagsusuot ng mga kalalakihan ng lampas ng bukong-bukong, ito ay malinaw na panggagaya sa mga kababaihan. Ang kasuotan ng mga kababaihan ayon kay Salama na nangyari radhiyallahu sa kasaysayan yung nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kasuotan ng mga kababaihan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, palampasan ninyo mula sa inyong talampakan ng isang dangkal ang inyong kasuotan.
Sabi ni Salama radhiyallahu anha, sabi niya, paano Rasulullah kung makita pa rin ang aming mga paa? Sabi niya, palampas kayo ng 2 hanggang 5 at ito ay sapat na sa inyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito'y kasuotan ng kababaihan. Ito ay kultura o tuntunin para sa kababaihan at hindi sa mga kalalakihan. Abu Dawud, number 3,467, Nasai, number 5,336. So ito ay panggagaya sa mga kababaihan at malinaw na ito ay panggagaya at ito ay sinusumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang gumagaya, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kalalakihan ginagaya ang kasuotan ng mga kababaihan at ganoon din ang kasuotan ng kababaihan ginagaya ang kasuotan ng kalalakihan. Ito ay sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dawud, number 3,454. Isa pa rin sa pangyayari mula sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang pagsusuot ng isbal ay hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang nagsusuot ng isbal, hindi ito minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungayin natin ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang okasyon na sinabi niya kay Sufyan bin Sahal radhiyallahu anhu. Sabi niya, huwag mong ibaba ang iyong kasuotan lampas ng bukong-bukong dahil hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang musbil. Sila yung mga ibinababa nila ang kanilang kasuotan ng lampas ng bukong-bukong. Ayon kay Sheikh Albani, hadith number 2876. So hindi yan minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsusuot ng musbil, lampas ng bukong-bukong. Ganon din sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jabir bin Salim na nagsabi, matakot sa isbal. Sabi niya, labis akong natatakot sa isbal. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, labis akong natatakot sa isbal. Nang isaar o mga kasuotan, ibig sabihin ng paman, sabi ng mga scholar natin, sapagkat ito ay isang uri na gaway hindi minamahal ng subhanahu wa ta'ala at ito ay isang uri na kung saan isa itong gawaing pagmamataas. See? Ang isbal ay isa itong uri na gawaing pagmamataas. At sa kabilang buhay ay mayroon itong kaparusahan kapag dinais ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, malinaw sa hadith, ito'y hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsusuot ng isbal at ito ay gawaing pagmamataas na sinabi niya kay Jabir bin Salim radhiyallahu anhu. So makikita natin ang hadith na ito, Sheikh Albani hadith 770. So, kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtakbo siya sa masjid dahil sa eclipse, nakalawlaw ang kasuotan. Sa kanyang sala, nang tanong siya karpak namula mukha, tanda ng galit, tumayo siya, nakalawlaw ang kanyang kasuotan. Ang lahat ng ito ay mayroong dahilan. Hindi ito sinadya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Sapagkat malinaw kay Abu Bakar na kung saan sinabi niya, minsan Rasulullah nalalaglag ang aking kasuotan kapag hindi ko napapansin. Can you imagine, nalalaglag? Ibig sabihin, hindi siya nagsusuot ng isbal. Si Abu Bakar, nalalaglag ito kapag hindi niya napapansin. Kaya dito sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ka kabilang sa mga nagmamataas. So ang hadith na nagsusuot na sinadya ng isbal, may layunin na mawala, ikaw ay nagmamataas. Ngunit si Abu Bakr, hindi niya ito sinuot nang ito'y sinasadya, kundi ito'y nalalaglag lamang. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ka kabilang sa mga pagmataas. Hindi mo kasi sinasadya. May dahilan ka. Ibig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa takot niya at sa galit niya, lumawlaw ang kanyang mga kasuotan sa lampas ng bukong-bukong. Hindi niya ito alam. Hindi niya rin ito sinasadya. Mayroong dahilan. Sapagkat ito'y pinagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ito gagawin. Kung gagawin man ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ipinagbabawal, ito'y pinahintulot sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y sa kanya lamang. Hindi ito ipinapahintulot sa atin. Tulad ng pag-aasawa ng marami, ipinapahintulot ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ipinagbabawal sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo mag-asawa ng lampas ng 4. Ito ay sa kanya lamang. So, kung ano ang ipinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinag-uutos niya sa atin, ito'y sundin natin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang ipinag-uutos ko sa inyo, sundin ninyo ito. See? Sundin ninyo ito. Kung ano ang ipinag-uutos ko, sundin ninyo ito sa abot ng inyong makakaya. At kung ano ang ipinagbabawal ko ay layuan niyo ito.
Ibig sabihin ng pagbabawal niya, ito'y pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. See? So malinaw na ito ay hindi sinasadya ni Abu Bakr, sapagkat malinaw sa hadith na nalalaglag lamang kapag hindi niya ito napapansin. Even ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil sa takot, sa galit, ay hindi niya rin ito napapansin. Nalalaglag pala ang kanyang kasuotan na lampas ng bukong-bukong. Kung ito man ay pinapahintulot kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay allowed lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi allowed sa atin. May mga bagay na sa kanya pinapahintulot, sa atin ay hindi pinapahintulot. Ngunit ang malinaw ay ipinagbabawal ito sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na ito upang siya ay ating sundin. Sundin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ipinagbabawal at sundin natin kung ano ang kanilang ipinag-uutos, lalo na mga obligasyon, at kung hindi naman obligasyon sa abot ng ating makakaya, ay sundin natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng iba, malinaw kapatid dito kapag nagkamali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So i-reveal niya ito sa mga kasamahan niya, ipinakita niya na nakaisbal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at hindi ito kinundila, ibig sabihin ito ay allowed. Basta walang pagmamataas nila. No. Paano natin ito tutugunin? Kapag nagkakamali ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, i-reveal niya ito for the sake of argument. I-reveal niya na pinakita niya sa kanyang mga kasamahan, hindi bilang ipinapahintulot, kundi ipinakita niya na allowed mangyari ang bagay na ito na mag-isbal tayo kung mayroong sapat na dahilan. Hindi ang sinasabing ipinakita niya dahil walang ipinakita niya kahit basta walang pagmamalaki ay allowed. Ito ay i-reveal niya sa kanyang kasamahan na allowed ang bagay na basta walang pagmamataas na layunin. No, i-reveal na Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Ito upang makita mo na nakaisbal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, either na sa kanya ito maaaring pinapahintulot, kung hindi man, ito ay hindi sinasadya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allowed sa atin na mangyari isang bagay na kapag hindi natin sinasadya, ay wala tayong pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So clear ang mga hadith. Ito'y gawaing pagmamataas. Ito'y gawaing hindi pagmamahal, hindi minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isbal, panggagaya at sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasuotang ganito dahil ito'y panggagaya sa mga kamusliman at mayroon itong kaparusahan kapag hindi natin iniwasan ang pagsusuot ng isbal. So majority scholar, kapag ikaw ay nag-iisbal, may layuning kaawala, ito ay haram. Ito ay haram. Hindi ipinapahintulot sa Islam ang pagsusuot ng isbal. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.